Advocate nagsimulang mamahayag sandigan ang boses ng mamamayan. Sa publiko'y di magsasawang tumindig, hindi ikinukubli ang gawaing pilit na itinutuwid. Mahinahon na ikinamada ang ideolohiya, nanindigan sa lakas ng balanseng sistema. Hindi inaabuso ang kapangyarihan ng mikropono, tinig ng publiko ang nagiging sandigan nito. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindig ang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, Sa publiko ay umaalalay. Sa larangan ng makabagong papahayag, di na ikukuyom ng kamay, nagahaman sa lipunan. Kahit isinasantabi ng mga makakapangyarihan, kumakapit sa matuwid na pangangatwiran. Malayo pa ngunit malayo na rin ang narating, kahit anumang hirap ng mga pinagdaan. Nananatili pa rin tayo sa prinsipyong matibay, bahagyang manghihina ngunit patuloy sa paglakbay. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindig ang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalala. Mga programa na hatid ay pangkalahatan, current affairs, walang takot, ora mismo inilatag yan. Agos ng balita, abot at gabay sa kanayunan, buwaya sa lipunan, kinakalampak para matubuhan. Itinataguyod lagi ang pagiging kasangga, para sa pamayanan lagi tayong nakahanda na pag-iralin ng katotohanan, nabubulat at paglalahad na walang kinikilingan ng tatak. Hindi lang sa lente, ma'am kamera at tunog ng mikropono, bawat kwento'y inilalapit sa inyong tahanan. Hindi kayang takpan ng kapangyarihan, ang katotohanan kay among ipaglalaban. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindig ang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalalay. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindig ang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalalay. Is brought to you by
Cristina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, where IT quality happens. Westex Institute of Technology, LJ Aqua Farm and Resort, Villa Soto Resort, Solis Institute of Technology, Bulan Campus, Bulan Sorsogon, Derm Pure Aesthetics, Korea Resto Bar, VLD Hotel, Sorsogon 2 Electric Cooperative, Peter Paul Philippine Corporation, Antings Grill and Resto, Gubat St. Anthony Cooperative. Victorino Bitong Daria. Okay, Kap. Marainal daw. Yeah, good morning, good morning. Yan. Yes. It's fight sana. It's fight sana. Mga tugang, sabi nga ninda, no? Welcome back to our show. It's nice to see you again, Kap. Unat-unat muna. Tinat-tinat muna kasi medyo natagal-tagal na tayo hindi nagpakita sa inyo. Hindi nyo narinig ang aking magandang boses. Hindi nyo nakita ang aking Tantalizing face. yan. Again, Diyos Maray na aga sa mga listeners, sa mga viewers kan sa ato na programa. Luzon, Visayas, Mindanao, East, Bacon at saka West District. First District at saka Second District, Diyos Maray na aga tabi sa inyo. Oh, iyupot na ng 5th District. Ay, Diyan sa Barabot. Kaya lang tururog pa siguro ang mga tao dyan sa 5th District. Okay. Hello, 5th District, oo nga, no? May 5th District dyan sa Burabod. By the way, Kap, ang sa tuyang pasasalamat sa mahal na Diyos, yan man giraray sa after a week, Yes, nakapag-program oo, kita oo. na kung saan, sabi ta nga ni, tinama kita kan bagyong si Juan. Juan. Sa Bisaya, kinuha ni sa Ulan. Bisaya, ulan. O yeah, talagang ang dala nitong uwan na to, malakas na hangin at saka malakas na ulan. Kaya uwan. Uwan. Maski tinama kita Kap ng pero sabi nga ni, pasalamat man girari kita, kumbaga mild lang para sa aton, mild minabot kaysa sa ibang lugar Na talagang nandun ang sentro. Granabe ang Karamoran, Catanduanes. Yes, so medyo talaga kung makikita mo sa mga post kang mga ka-probinsya natin talagang grabe. Grabe yung tama dun sa area na yon. Sa yes. sa kumbaga sa Cebu ang Talisay, pag-abot naman sa Catanduanes ang Karamoran. Karamoran, Catanduanes. Sige So pero ang importante, buhay kita. Na yan, kumbaga na-route ang mga balay, mga ari-arian. May babalik tayo na hanggang buhay kita. Ang sinasabi nga natin paulit-ulit natin na sinasabi, sa oras na mga ganito mga natural calamities, kailangan pag nagbigay tayo ng abiso sa mga residente natin, kailangan talaga natin sumunod kasi hindi naman tayo magbibigay ng mga abiso na yan, yung mga nasa sangay ng gobyerno, kung hindi naman talaga tayo apektado. So, maganda naman ang nangyari. Wala naman buhay dito sa Sorsogon. Sorsogon, the entire Sorsogon province, wala naman nagbuwis buhay. With that, salamat sa mga kooperasyon kan mga residente, bawat residente dito sa ato na lugar. Yes, speaking of talagang residente, ano na ngunyan, kumbaga muklat naman ang mga kabayan ta na wara nan kumbaga namimilos po, nagtatagasan pa yun ng wara pa man nga di pa man yan maabot something ng mga arog kaya. Sa manangyayari kaya, yan ang nagiging lessons sa mga tao na yung mga previous na nangyari, kung hindi ka mag-andam, kung hindi ka magpreparar, kung ano man ang possible na magiging mangyari sa atin, yun talagang aabuti natin. So ngayon, may mga lessons learned ang mga tao na nakukuha dun sa mga previous na nangyari. Sabayan pa natin na pagpa-implement nito kung halimbawa mag-evacuate kasama ang gobyerno. So, mas napapadali. Ang medyo hindi lang natin dito ma-perfect pa hanggang sa ngayon, yung mga evacuation na mga ginagamit, minsan pag alis ng mga evacuees, yun ang nasisira. Yun ang nadadamage, yun ang nagkakaroon ng problema. Pag alis nila, hindi nila wala na kung sino yung nakadamage, sino nakasira dun sa mga facilities, dun sa mga nakapaloob dun sa mga evacuation center. Ayun ang medyo masakit sa katotohanan. Yes. Na hindi pa natin magawang yung mga nag-evacuate ba?
Kumbaga ano nga minsan talaga lalo na kadakulan sa mga eskwelahan na ginagamit. Minsan na uuyam sila sa mga maestra or mga principal na kundi haros nga di pagamiton ang eskwelahan, di man nga sa inda. Pero iyo nga ni ang saro na narurugda sa nagagamit, sa nagpapagamit. Kasi inoccupy ninda, malinis, Actually, magayunon. Pagluwas kayan, bagaman lang sabi nga ni pera de los ubos ano. Sorry to my words na nagpapamaho bagan binayaan na alam mo na. Yun, gusto ko lang i-emphasize yan na kasi may mga tao talaga na akala natin more on pag nag-demand parang ang gusto nila kunin ang lahat, pero yung counterpart nila bilang isang tao, bilang isang residente ng isang barangay, hindi nila magawa. Biruin mo, pumunta sila dun sa evacuation area, malinis. Malinis talaga. Ngayon, siyempre, ang gobyerno, ipapagamit yan kasi kailangan natin, may mga dapat tayo na ayusin o dapat tayong mapaglagyan dun sa mga evacuees natin. Kaso lang, ang iba, dun nga, pag during na pauwi na sila, nag-iiwan na sila ng bakas dun. Parang yung sa FB, magbakas ka ngayon sa baba. Ngayon, ang ginagawa nila, nagbabakas din sila dun sa mga rooms na inoccupy nila. Yun ang masalimuot sa ngayon. So, dapat sa side naman ng mga barangay, sa side naman ng mga barangay officials, kasi kami ang nag-aasikaso niyan, dapat maayos namin yan pa kunti-kunti. Kasi yung mga residente natin na nag-evacuate, yun ang medyo kung ano yung ginagawa nila sa bahay nila, tapon dito ng yung mga kuan, yung mga hindi naman ilagay dun sa bowl, tinatapon nila dun sa mga toilet facilities, dun sa mga yung mga shampoo, yung pinagpaliguan nila, sabon, etc. Kaya babarado yung mga CR nung facilities na ginagamit nila. So, sabi ko nga, ito sa lahat naman to sinasabi natin na ito yung mga usual na nangyayari sa mga evacuation center. Yan. Bako lang yan ang sistema kasi biruin mo ang classroom, pag binayaan iyan ka mga estudyante bago yan magharali, see to it na ang mga estudyante pigsusugo yan kang teacher paki-arrange ang mga desk nindo. Kaya nga wala nga yan in kalat na mabilin sa irarom tapos pero, kita mga, na nagamit yan ang problema. Yan ang problema. Na maging kita kumbaga bako ini pagka swapang harab-harabon kan mga facilities na ipagamit kaya lang kita unta na kung ano inabutan ta amo man dapat ang halian ta. Yun dapat Kasi bagaman lang kamo kayan na kung ano ang hinalian nindo sa balinindo amo man ang abutan nindo. Di ba? Kung inabutan nindo, kung hinaghali ka mo na maation, abutan nindo maation kay wala man sila na malinis na iba ka mo man lang. Arog kaya ng So, please lang, dili kita maurit sa mga pag arog kaya na may nagme-maintain man. Pero yung mga nikap sa mga ibang eskwelahan, may yan, mga PTA, nag-aarambagan iyan. Nag-aarambagan para malinis lang ang kuwan, malinis lang ang bilog na eskwelahan. Kay minsan baga na-late aki mag-uli. Sabi yun, paano nga mama sweeper nga ako pinalinis pa kami. Yun nga. Siyempre masabi magura, akin na tunin do pag pag eskwela, dili paglinis. Kaya nga. So nag-ibon ng paagyan, eskwelahan na gibuhon ta nga na lang. Nag-hire sila ng kuwan ng mga mag-arambagan po kita utility. mga magurang para di na maabalaan ko nindo. Mga batit. Kadakulan yan. Sabi takap na mapagalon pag may araw kayo na kalamidad. Kumbaga, tama, nagbo-volunteer kita na please, magbuluntad na kamo, mag-evacuate. Basi pag abot ka ng sukat nga, di man ako nag-evacuate, parapirit nga nito kami. Yan nga yung minsan nakakainis sa word minsan, nandun ka na nga, nagkikir ka sa kanila. Pero ito lahat naman to common to na nangyayari nagkikir ka sa kanila tapos ngayon yung mga tao naman ang akala nila parang sino ba naman ang gusto na may masaktan, di ba? Sino ba naman ang gusto na may mangyari sa kanila? Wala naman.
Ang sa atin lang is pag kailangan natin na mag-evacuate, mag-evacuate tayo. Kasi yung ginagawa naman ng mga barangay official, ng mga nasa ngayon ng gobyerno, yan naman ay protection para sa inyo, para protection sa atin, para hindi kayo masaktan. Now, ang ginagawa ng iba, ayun, nagiinuman. Ay, yung iba, kung ano-anong ginagawa dun sa facilities. May mga nakita nga ako dun sa post, nandun na sa evacuation center, hindi lang nahiya. Oo. Nakita nyo rin yun? Napanood nyo rin yun na may ginagawa sila doon? Something na may ginagawa yung mag-asawa. And I don't know kung mag-asawa yun o kung ano Nasa man. evacuation ano. Oo. Hindi na nakatiis. Oo. Kumbaga, imbis ko na pagyaon kita dyan, maging alerto kita kasi nga yaon kita dyan para sa safetyness natin. Ang problema, kitang mga kalalakihan, patak-patak ngaya kita. May renom. Oo nga, yun ang kuhan. Yun ang sa oras ng nananalasa ang mga bagyo, ay sila panay din ng inuman. Yun ang medyo kailangan natin higpitan dun sa mga evacuation center natin. Na kailangan, pag may mga evacuees tayo, see to it na ito na mahuhuli na nag-inuman, hatagan din sample para at least madala. Yan. Kaya nga may mga itong bago mag-abot ang bagyong uwan, may pinaluwas na executive order na pati ang liquor ban. Yeah. Tapos sasabi yun sa iba, paro liquor ban pa, di man nga nga sinda apektado. Kumbaga. Hindi, tanggapin natin yun kasi yun talaga ay protection sa atin, sa mga mamamayan, sa pamilya. Paano ka maka-akodir? Kung bugunong ka na. Akodiran ka pa. Akodiran ka man. Oo. Isis ginawa. Narod kaya na. Mentality ng mga, hindi lang naman ng mga Pilipino. Minsan, tayo na mismo, mentality natin na minsan sinasabihan tayo, yun pa rin. Nag-iina na, sabi sa mga gurang. Imbis na tayo maging huwaran sa pamilya natin, tayo pa mismo ang pasimuno doon sa mga ginagawa na hindi tama. Kaya paglaki ng mga anak natin, akala ng mga anak natin kasi nakikita sa atin maganda yun, yun, ginagaya na rin. Tapos ngayon, sabihin natin, ang tigas-tigas ng ulo nito. Pero during the time na ikaw yung tatay, ikaw ay nakikita ng anak mo. So, ginaya ka lang. Huwag ka magtaka. Yan. And speaking of that, mga tugang iningani na pag-abot kang isaro pa na nagiging issue kay ni tungkol digdi sa Sureko to na inibaga na sa mga post na ngaya kay dito sa unahan namon iguana dito ngaya sa bago ka mag-abot iguana kami ngaya wala pa dili sa lugar namon. Iyo ini ang makamurumundo minsan na sitwasyon ka na madali lang ang pag-post pero ang pag-aram san problema sa lugar nindo dipisilon. Dahil man yan siguro dahil man yan nagbayad ng mga sa unahan nindo para makuryentan sinda. Kundi may problema dyan parte sa indo. Sabi nga sabi ko sa mga katugaw arugan nindo na ibang barangay. Bago pa maglaog ang Sureko to. Sinda mismo kiniklear na ang mga linya. May kusa yun. Yan, kaya nga madali lang kaya magreklamo pero hapoton na nindo an leader sa barangay nindo. Na ano pa ang problema. Like before that na ramduman ko itong bagyong 2019 na uminabot. Ay, matagal-tagal na restaurant ko nun. During that time, kapitan pa ini si Cap Alex Nunong Soto dyan sa poblasyon. Pag waras ang kuryente, automatic ang bilog na council sinda mismo nag-clear sa area. Kaya ang mga nagkapurutol napakat sa mga balay sinda na nag-arayos. So paglaog sa san mga taga Sureko kadali na lang magpailaw kasi clear na gabos ang Yun nga, ginagawa naman to ng ibang mga barangays, no? Ginagawa naman ng ibang barangays. Kaya lang may mga limitations din. Ayun ang sasabihin natin sa mga kabarangay natin, dito sa Sorsogon City. May mga limitations din ng mga barangay officials ninyo. Hindi naman yan na Superman, na kung anong request ninyo kayang gawin yan. Nagmamalasakit lang yan. Gustong magkaroon kung ano yung para sa inyo,
mapadali, kaya lang kailangan nyo rin tulungan. At saka, Ang ibang ginagawa, imbis na tulungan din, minsan ang daming reklamo, hindi naman sila tumutulong. nakatanaw lang. Oo, nakatanaw lang, nagkikirita. Tapos, maski paguyad bagasan wire minsan, yung mga main line ng Sureko, pag yan, minsan ang ginagawa dyan, pinuputol pa nila. Kaya sayang. Per kilo yan eh. Hindi naman nila, pwede benta yan, Oo. kasi per kilo yan. Pero ang iba, pinuputol pa kung ano man ang dahilan. Tapos ngayon, yun, napapatagal tuloy ang pag-restore ng Sureko. Kasi mas konti lang ang aayusin, napapadami pa kasi biruin mo pag sugpunsad to ng mga high tension wire, yung mga ginagamit ng Sureko na malalaki. Kaya nga ni Bagakap, bakong sa ambot ka kung tama na ako na hanggang yan, igwa ka mong talagang may igwa ka mong barangay electrician. Ang kada barangay, mayroong barangay electrician. Oo. Pero wag naman natin naasahan yung barangay electrician lang din kasi isa lang naman yan. Kaya, Kung mayroon man barangay electrician, biruin mo, da interbarangay, hindi naman kaya niyan lahat puntahan, asikasuhin. Pero ang sa atin dito, may mga barangay, may mga electrician, may mga marunong sa kuryente sa mga kada barangay. Yun na lang sanang tumulong para mapadali ang pag-restore ng ating kuryente. Kaso lang, itong mga ito, marunong sila sa kuryente ha. Ang ginagawa niyan, hindi naman ako barangay electrician, hindi naman ako ganito. Pero, pag nag-demand sila na dapat may kuryente na ganito, wagas. oo. Yun nga, kung makareklamo na ngaya ini, bibiruin din do mga tugang East, West, tulong distrito sa Sugun City. Bilang lang sa Guramoyta kumperaan mga lineman kayan. Bilang lang talaga. Kay Puanta Permi, an mag-akodir sa mga na yan, sa mga pag-urupod naton. Kay di isus minsan nga anong oras na nagkakaraon, yada pa yun sa taas ang poste. Madalion lang talaga mag-post, madalion magpatabang sa media na sir, pakipost man tabi sa di. Madali yun lang. Madali lang. Pero bagyo po ang inabot naton. Dili man po bagyo na purok, ha? Dili man ini bagyo na uminabot sa Pamurayan ngaya. Dapat diyan sa Purok City lang magkaigwa ng bagyo diyan. Di ngaya sa Talisay, sa Purok Uno lang. Mga araw kaya na sitwasyon, bilog kita. Pero dili man po automatic na after san bagyo ma-hire mass hiring ang Sureko na Hindi man. kuan. So, may priority. Sabi nga ni Kang Inut, kita ngaya, kay inuro na ngaya ang mga ospital, ang mga department store, ang mga grocery. Dili Siyempre. tayo masabutan na nano kay inunan ang mga grocery. Number 1 baga nakatuan yan, Kap? Basta wala Pag wala ni pagkaon na nung kaunong takon wala mabakal, aber. Kaya iyan ang pina-priority ninda. Dahil kita magmundo na tapos madali kaya para sa ako di man taga Sureko, madali siguro ang anong apod kayan ang ninda ang paghanap kung ang troubleshoot sa pag-troubleshoot kay dako man yan establishmento. Pero kung sa sarot na barangay malaog ka na halos durukutan ang balay. Kaya nga ibagan mga metro niya nasa poste na lang kay Jesus. Kapag sa haranapan na araw kayan. Kaya sana maging maging lumaog sa utak ta. Ini na open dapat kita sa mga bagay na yan. Sa akin naman in fairness naman sa lahat, in fairness naman sa lahat balanse lang tayo. Ako minsan naman talaga, etong sinasabi natin na ang dami din talagang minsan na yung mga basher din ng Sureko sorry ito personal na analysis ko rin to. Minsan pag mga basher din ng Sureko, minsan ang tagal din mapapailawan. Oo. Agree ka doon? Oo, syempre. Kaya mga basher ng Sureko, eto naman, nakikinig naman siguro sila. Yung mga basher ng Sureko, talagang konting-konting pagkakamali nila, binabas na ang Sureko. Tapos ngayon, tagal-tagal din talaga sila magkaroon ng kuryente. Pero eto, personal lang naman natin na opinion.
Pero hindi naman nata ganun. Pero yun ang nakikita ko lang. Kaya tayo, sino ba naman ang gusto mawala ng kuryente? Sino ba naman ang gustong mawala ng ilaw sa bahay? O kasi pag nag-brown out, kasama rin naman sila. Kasama din ng mga empleyado doon sa Reco. Pero ito lang naman ang napansin ko. Minsan talaga may mga areas na ang tagal talaga ma-restore kahit na malinis na rin ang area. Minsan Oo. talaga matagal din talaga ma-restore ang kuryente. Matagal sila magpapasok ng kuryente sa mga porok ngaya, sa sitio, whatever. Kasi minsan, eto naman, sa Roy ka kanina, ngayon, minsan kasi, yung mga residente na nandun, ang ingay din, nagtatrabaho ng mga taga-Sureco. Panay pang ingay ng mga residente kasi dapat daw ganito. Ay, Oo nga, ni. sino bang uunahin? Tapos, maingay ka, di mo nga naarap kung di na halik na lupalop. Nagmadali magkarakay, may ano. Tapos arag pa kayo. Sabi ko nga ang gawin na lang natin, kung mag-ingay ka, take mo na lang ang bibig mo, pumunta ka doon sa bahay niyo, umuwi ka, magluto ka na lang. Ay, Kasi kung nandito ka, wala ka mang may tulong, nag-iingay ka pa, imbis na maka-concentrate ang tao na nagtatrabaho, hindi makakapag-concentrate kasi nai-istorbo nyo Ngayon, umuwi ka na lang doon sa bahay ninyo. Magluto ka kung mayroon kang iluluto. Kung wala naman, kumuha ka ng walis, magwalis ka sa bahay nyo para hindi ka na makaistorbo. Kung wala ka naman may tulong. Ako dahil, kung arag ka yan. Dili kayo ikaw nagreklamo dito sa Facebook ko. Sige, pagkato kay Meta, dito ka magpatako ng ano. Kung mga sabi nga, kung balagbag lang ang isip. Balagbag Kung balagbag ang isip sa din ng nako. mga personalized sensori ko to. Alam mo ka na, anong pangalan mo? Uy, dili ikaw nagreklamo dito sa ano. Nakalakad to. Hala, dito ka magpatako. Pero in fairness naman, may mga barangay pa talaga na malaki pa ang household nila na hindi pa talaga na bibigyan ng supply ng kuryente. May mga areas pa talaga na kailangan din i-double check din ng mga taga-Sureco and then ng barangay para at least mailawan na rin. May mga ready na rin na areas na pwede nang ilawan ng problema. Hindi rin kinakaya talaga ng mga barangay electrician natin. Kaya ang pangapunan natin dito, ito common ang panawagan natin sa lahat ng barangay dito sa Sorsogon para ma-restore agad ang kuryente natin. May mga tao naman na marunong sa kuryente, magtrabaho sa kuryente, o may alam, o electrician in the way na mas madali natin naintindihan. Tumulong na rin kayo sa mga barangay kung nasaan kayo. Huwag na natin intayin na may barangay electrician, may Sureco naman nagagawa niyan. Kasi may inggit tayo Minsan, may kuryente na talaga sa isang area. Halimbawa, kalsada, tatawid ka sa kabila, mayroong kuryente, nakikita mo. Ngayon dito sa side na kabilang kalsada, walang kuryente. Ang mangyayari, may inggit ka. May inggit ka talaga kasi Siyempre, nakikita mo may liwanag na dun sa kabila. Pero ang tanong ko, anong ginawa mo? Anong ginawa mo bilang isang residente ng isang barangay? Nag-post. Anong ginawa mo? Para ikaw din sana, magkaroon ka rin sana ng kuryente. Anong ginawa mo? Nag-investigate. Kung pera nila kay Santoyo. Hindi ganon. Dapat, wag mo nang tingnan to kung ito nag-aasikaso na ng mga kabarangay natin, na tumutulong na maglinis. Huwag ka nang kaking-kaking dyan. Nayada man nga, lain man nga na naman trabaho. Nagbayad man nga kami sa Sureco. Nagbayad man nga. Hindi yun Kasi natural calamities yan. Sino ba naman ang may gusto niyan? Ang nangyayari kasi, iniintay pa natin, inaasa pa natin. Ito na lang na drop wire. Na daganan lang ng saging. Ayaw pa natin tanggalin doon. Hintayin pa natin taga Sureco. Hintayin pa natin ng mga barangay electrician. Hello? Kung hintayin mo yan, doon sa area na natin dito sa kalapit na area mo, kabilang kalsada, may ilaw na, sa'yo wala. Mag-isip ka. Bakit hanggang wala ka pang ilaw? Ang tanong ko naman sa'yo, tumulong ka kaya para at least naman magkailaw ka rin? Kasi biruin mo, yung ito malinis ng area, ito hindi nagtatrabaho, nag-aasa lang sa kung anong dumating, tapos panay pang reklamo. Tumulong ka. Huwag ka nang magsabi ng Huwag kang nang Tumulong ka na lang kasi hindi naman yun na mamaya ang ayuda naman ang discuss natin. Yan. Speaking of ayuda, may nag-post sa atin, may nagbigay sa atin ng picture, pinost niya na yung daw, may mga amag yung bigas na dinistribute
ayuda na, sabi nga ni Kap, after the calamity, yaw ng ayuda, ano. Kumusta po ang ayuda sa barangay mo? Kasi ini po na nag-post na pinorward sa Tuya. Iyan na, ano, ang bagas talaga. Bagan, sabi nga ni kanina, baga ngayon na, pasintabi sa nagkakaraon, ano, baga ngayon, na, ano, Basi nabasa. I don't know kung nabasa, pero, ay, nakapagbaga yan, lalo na pagbagas, nakasil iyan na ano, pero Ang galing sa DSWD. oo, na ano, or I don't know kung galing sa DSWD Ano kasi yan? Walang tatak. ora, ano na siya, niripak kumbaga, yun. niripak na ano, Niripak yan. Tapos, bako lang itong magtalagang bilog, kumbaga, saan pa na igbabagay Buo-buo? sa, oo, baga, Nabasa yun? nanabay ito na ano, na aning kakaon, baga na ano, Bulgur? laan ng bagan mga bugas-bugas na, ay. Ang matamis. oo, yan, okay. Yung sa Anyway, talagan ko, sabi ko, ano doon sa ibang barangay, sa barangay mo, Kap, kumusta man? okay naman sa amin. Ang mga, Marami nangyari para sa dati. Oo. Na may mga, na mga bukbok. Wala naman yan. So, ibig sabihin, na mga hinatag ninda, ang iba ha, mga bago talaga. Pero ito mga nalain ko man nakita, kaya di ko man nakita kung ano yan. Kung yan ang mga ayuda na nakalagay sa karton, ay DSWD yan. Ngayon, kung halimbawa nakalagay sa karton na walang pangalan, galing pa rin sa kanila yan. Niripak nila yan. So, sila ang dapat sumagot yan. Anyway, in behalf of the city government, Yeah. siguro pasensya na lang tabi sa mga barangay na nakatanggap sa karadalian na lang siguro. Kasi nga ni, pag dahil mo naman minadali na ihatag, Ay, grabe naman ang reklamo. Oh, Uy, sus, Ginoo. sus nga ya. Makita mo dyan, kahit na walang, Inripak pa. kahit nga ni wala kuryente, wala signal, masyado mahina ang signal. Ang ginagawa ng tao, walang signal dito, pupunta, motor yan sa ibang may signal sa open area. Doon yan pupunta, tapos doon magpo-post. Imbis nagsayang pa talaga sila ng oras, ano? Kasi pupunta yan doon sa mga walang sa may signal, pupunta yan doon para sasabihin lang. Kasi may nakita na nagbibigay ng mga barangay, nagbibigay na ng ayuda. Ang ginagawa ng iba, nakakita sila na binibigyan na ng ayuda yung ibang mga residente nila. Ang sinasabi ng iba, sana all. Sana all. hindi sila magantay na antayin nyo yung mga sa barangay ninyo. Kasi hindi naman yan pipi at bingi, hindi naman yan. May priority lang talaga sila na kailangan nilang tapusin. Kasi yun ang pinaka-priority nila. Hindi makakapasok yung mga assistant sa atin kung yung mga kalsada natin ay hindi natin lilinisan. Hindi makakapunta diyan kung sino man ang dapat na pumunta, makakapaghatid ng ayuda kung hindi malinis ang kalsada, hindi makadaan. Oo, tapos pag agdaan, Mga pira pa lang kaadlaw, 2 kaadlaw, 3 kaadlaw magsasabi, sana all. Sana all na lang, sa'yo na lang lahat ng ayuda. Para Hindi, nakita ko lang to sa post. Parang hello, lahat naman kayo mabibigyan. Magantay lang kayo. oo. Tapos, speaking of lahat mabibigyan, wala man bagyan ng, sabi nga ni, binibilang na, or kumbaga, sa eleksyon, yato ka sa liyo, X ka. Ay, iba naman yun sa iba. Ako, sabihin ko na, sa Barangay Pamurayan, lahat naman ng bahay lahat ng bahay, nalihiti mo na may tao, dahil sa nakita natin ang epekto sa atin, lahat ng mga residente, household, 611 household sa Barangay Pamurayan, makakatanggap po kayo ng kahit kunti galing sa disaster natin sa barangay, sa pondo ng barangay. Makakatanggap po kayo. Entay-entay lang. Pero hindi ibig sabihin na pag sinabi na, uy, sana all dun sa kabilang barangay mayroon na, mas ang priority nun, magbigay sa inyo agad ng tulong. Sa atin naman, ang priority natin, maklearing yung area, maayos yung mga daanan para yung mga tulong na posible dumating sa atin makarating agad. Yan, oo nga. And Kap, doon sa after the Bagyo Baga, diyan sa barangay mo, lalo na gusto ko talaga yung kumustaon ang diyan ining nagko-connect naman sa Pamurayan and Himaluto na na detour na I think na-wash out naman ang parte ni. Ako, in fairness, doon sa time na nagkaroon tayo ng unang baha, nung time lang ng nakarang linggo, halimbawa, nangyari ng November 9. Bago pa mangyari ang bagyo na yon, nagkaroon ng pagbaha uli.
Ako in fairness, nireport ko talaga yun sa city government. Ako talaga personally, nag-report ako kay Mayor na Mayor, ganitong situation. Kung hindi to matatanggal na detour natin, possibility talaga na bumaha uli. Ngayon, ang ginawa ng ating butihin na gobernador, kasi nakita ko may pumunta ng mga engineers ng PEO. And then, nireport ko ng umaga, mga 6:37 ng umaga. Personally, ako talaga nag-report nun kay Mayor. Nireport ko sa kanya, and then later on, mga alas 9 ata, dumating yung mga taga-PEO. Ngayon, ang pinag-aralan nila, chinek nila. And then, pagkahapon nun, pinatanggal yung detour. So, ibig sabihin, ang detour dati, may kalahati lang na natanggal ng baha, yung dati. Yan, may kalahati din na naiwan. Pinatanggal po yon ng ating butihin na gobernador. Pinatanggal po yon para at least nga yung tubig mag-abuelo na. So far naman, base naman dun sa nung bagyong Uwan, bumaha. Pero hindi na ganun kalaki talaga na inaasahan natin na during the time na mga may LPA lang talagang binabaha o malakas lang ang ulan, binabaha talaga. So yung Uwan na yon ay talagang laking tulong talaga nung pagkatanggal nung detour na naiwan. So tinanggal na nila yon, hindi talaga masyado na in-expect natin na lumaki ang tubig doon sa Kawayan dahil nga buwelo na ang tubig. Isa pa, that time, yung bagyo na yon, talagang sabi nga natin na low tide, hubas. Oo. So malaking tulong din yon na ang tubig talagang mababa doon sa side. Nakabilo talaga palabas. Kaya hindi masyado tayo binaha. May binaha man, pero sabi nga natin, hindi yung inaasahan natin na baha na tulad nung inaasahan natin o mga nangyari nung nakaraan. So personally, tayo ang nag-report noon, talagang tinawagan natin si Mayor. Salamat tabi Mayor sa agarang action, and then kay Gob na talagang personally nakatulong din tayo sa pagpaabot ng mga informasyon para at least makagawa din ang city at saka province ng hakbang nang sa gayon hindi na mangyari sa atin yung mga nangyari nung mga panahon. Oo. Inidikap na detour kan pinatanggal niya. So nano naging alternate na route kan mga halis-saluyon na makagawa? May portion na pwede ng daanan. May portion na. So may portion na pwedeng daanan ng mga sasakyan. So doon na yun ang pinagamit nila. So ibig sabihin, hindi naman yun pwede talaga tanggalin kung hindi wala pa silang alternate route. So ngayon, ang kalsada na ginagawa nila ngayon ay pwede ng daanan. So doon na doon na dumadaan ngayon. So far, sa ngayon, may one way na pwedeng lumabas, pumasok doon sa Barangay Himaluto, vice versa. One way ang daanan. So yung detour, tanggal na talaga yung detour na yon. So buwelo na ang tubig. Wala na masyadong tubig na pwedeng pumasok sa mga kabahayan. So ang ginawa nila, eto nang ginagawa nila na one lane, nagagamit na sa ngayon. Sabi nga, ipapamaki, kumusta na tabi kap ang status in tulay? Dili na lang ako siguro mahapot kay dili man nagsisimbag sa daan DPWH. Ay, ang tulay na pigbabanggit mo na tulay. So far naman, may improvement naman sa tulay na ginagawa doon sa Himaluto Pamorian areas. One way dinadaanan, pwede nang daanan ng mga sakyan, one way lang. So halimbawa, hindi pwede yung magsugat muna, yung two way. So one way muna, stop yung isa, go yung isa, then pagkatapos pwede nang daanan. Sa madaling salita, pwede nang daanan ng mga sakyan. Kaya lang mag-ingat pa rin kasi may portion doon. Kung ito yung pataas, may portion dito sa bandang baba na hindi pa rin sementado. So mag-ingat din. Kasi baka mamaya kung medyo mahina-hina yung riprap, baka matimbwang yon. Dito lang kayo kung anong dinadaan ng gulong ng mga nakikita nyo na markings. Doon lang talaga. Doon lang kayo, wag na kayong sisiway. Wag na kayong kasi sabihin nyo, testingin nga natin. Wag mo nang testingin. Wag na kayong mag-testing sa bagong daan. Ang dating daan lang. Yeah. So, usual na dinadaanan. Kaya sabi niya, Kap, speaking of kalsada, Kap, kumusta na tabi ang Pamorian Himaluto Bridge? Di ba po, 2 taon na yun. Ano po aksyon ni Sinduan na barangay na nasasakupan? In behalf sa Kapitan Kang Himaluto, ikaw na, Kap, ang magsimbag kayo ni? Sa side sa Himaluto, wala akong masabi. Kasi hindi ko naman nasasakupan yon. I am not the right person para sumagot o magbigay ng pahayag
related sa katanungan ninyo. So, ang pwede ko lang sagutin kung saan man ako nakatayo, kung saan man ang AOR ko, pwede ko yun sagutin. Kung so, saan lang ang sakop mo. So far, sa Barangay Pamarayan, ayun, nakakapasok na, nakakalabas na. So, yun lang yun ang masasagot ko sa'yo. So, kung hindi ka sinasagot ng pinuntahan mo ng mga agencies, sorry, wala akong magawa dyan. Siya, ini kaya na himalo to, talagang ano yun, dalaugon mo talaga siya. As of now, after the typhoon, last November 9, 1 week na ngunyan, ano pa po, ano ang pinaka-grabe na damage sa Indo? And, sa ngunyan, ano pa po ang needs na kaipuhan sa barangay nindo after that typhoon? May gabos na ba na kuryentehan or ano pa po? Ang sa amin, na-clear ko na. Actually, sabi nga sa iba, masasana all ka talaga. Yung iba, may mga tulong talaga na iba sa ibang agencies. May tulong talaga yung ibang mga barangay. Let's say, pag-clearing sa mga kalsada nila. Ang ibang barangay talaga na bigyan ng tulong ng CDR, nabigyan ng tulong ng SK3, yung pag-clearing. Pero sa amin talaga, ang nakita ko, pag-clearing sa barangay Piña Francia, pag-clearing sa barangay Pamarayan, walang tumulong kundi kami-kami. So, mayroon ding kalsada na apektado ang Piña Francia Pamarayan area dito sa may Purok 6 ata o Purok 7. May malaking kahoy dyan, pero pinagtulong-tulungan ng mga residente ng barangay Piña Francia, natanggal din yon. So sa amin talaga, kung hindi ako nagkakamali, yung kalsada natin palabas papasok sa Himaluto, Barayong, may mga nakatumba talaga na dito sa Purok 7, Hamisula family. Ang laki ng puno ng mangga, siguro mga ganito. Ang laki ng puno ng mangga. Ang tagalan ako doon matanggal yon. Sa Patinago naman, 2 puno ng kahoy, akasya din, may mangga, akasya. Sa area naman ng crossing, yung papuntang Piña Francia, papuntang Gidlaon, natumba din yun ng poste. 2 poste ang nasira doon. At saka dahil doon sa pili, tumumba din sa kalsada. Sa linya sa kuryente, ng Soreco, tumumba, nakaharang din. Pero sabi ko nga sa inyo, mahina-hina na during after lunch, mahina-hina na. Oo. Pero trinay namin na maklear ng area, yung major kalsada natin na papasok sa Peña Francia, papunta sa Gidlahon. Inayos na natin yon. Sabi ko nga sa inyo, hindi na natin kailangan mag-antay pa ng mga rescue. Hindi na natin kailangan mag-antay pa ng mga assistance ng ibang agency. Kung kaya naman natin, wag na natin intayin kung kaya naman natin. So ngayon, saka sabi ko nga, baga ang bagyo sa bilog ng probinsya, bako ng Perpurok. Hindi naman kasi biruin mo, uunahin din ang facilities nila sa ngayon ng gobyerno. Uunahin nila yan. Wag na natin antayin na magpunta pa sa atin dahil sa wala tayong ganito. So ngayon, bago mag-alas 6 ang hapon nung November 9, na-clear ko ng area doon sa bilog na Pamarayan. Nakadaan na yung mga natin. Tanggal na yung mga nakaharang. Ang hindi lang natin talaga natanggal yung sa Soreco. Oo, kasi ano yun. Sila yung dapat na magtanggal niyan pero inabisuhan natin. Pero at least, nung nagkaroon na ng gusing na pwedeng tanggalin, hindi tinanggal na. So ngayon, nagtulong-tulong talaga yung mga residente natin para at least maayos, mag-clear yung area. So kahapon, nung Saturday, yung sa papunta ng Himaluto, sa Purok 7, may portion pa na kailangan alisin yung mangga, na totally naalis na namin. So two-way na pwede ng daanan. So clear na ngayon. Ang kailangan lang natin ngayon na putulin pa dahil sa nakasampay sa mga bahay. Hindi pa kami tapos. May 2 pa kami sa may simbahan. Yung simbahan namin, ng chapel. Nakadagan pa ngayon doon yung kahoy. 2 kahoy yun na nandun, na nakadagan. Pag okay na yung panahon, kasi hindi namin na tanggal yun, pag okay na ang panahon, tatanggalin namin yung kasi nakadagan talaga, no? Kumbaga nakahurandig. Siyempre, ang simbahan, kailangan din natin ayusin yun. So, may mga kahoy pa na kailangan alisin sa mga bahay, sa mga bubong. Pero majority ng mga bahay na yan, yung majority ng kalsada natin ay pwede ng daanan. How about po ang kuryente? Nakapasok na? Ang kuryente naman, ito naman ang sinasabi natin, mapapasa na all ka rin sa sinasabi ng iba. Ang sinasabi sa mga post ng iba ay nagbabayad naman kami, ang ganito.
talagang hindi natin pwedeng madaliin yan kasi hindi naman sabi nga sa mga post, hindi naman yan ganito, pwede na itayo o tumatayo Hindi ganun yun. Pero sabi ko nga sa inyo, konting panahon na lang kasi nandyan naman ang Soreco para tumulong sa atin. So kahapon nga, Saturday, ang mga lineman ng Soreco pumunta pa rin sa sitio ng Tinago. Kasi ang galing sa crossing, sa sentro ng barangay, papunta talaga sa Tinago, wala talagang ilaw. So, ganun. Ang apektado nun, purok 4, purok 5, and then purok 6. So, tulong purok pa. And then dito sa sentro, sa punta naman sa iba na area, sa purok 3, may mga areas pa dyan na dukot pa talaga ang live wire. Jesus. Dukot pa talaga. Di naman ito kaya trabaho sa barangay electrician ta. Kasi di ba, duwa na line yan? Dukutan pa ina. Ayan ang gagawin namin doon. Sa akitin namin. Paano naman namin tatrabahuin yun? Kaya minahagad kami ni Diot na dispensa in behalf San Barangay Council, ano? Sabi ko nga sa inyo, kung gusto natin makuryentehan, ay tumulong kayo. Kasi hindi naman to na bagyo ay siningil out lang ang purok ngaya irog sa di. Intiro man tabi, rabos kita. Pero ang sabi ko nga sa inyo, konting pag-unawa, pero talagang pwede kong batikuson sa niyan sa programa ta. Unay na mga internet provider, ni minsan wala pa talaga kamo paglog sa kada barangay na maglinis man lang kamusan sa indo ng mga utilities. Actually kasi, Ginoo. ini na mga internet provider ta, Jesus, Ginoo talaga. Gamit na niyo ang poste san Soreco, dili man ka boss. Kay may poste naman kamo na iba. Pero sa totoo lang, iyo ini ang pinakamasamok sa tinampo paghilingon. Di lamang po sa parte kan ng Burgos Street Talisay, may nabarit na poste dyan kang Soreco. Naayos man tulos na sa lidahananing poste. Pero hanggang ngunyan, nagkitay-kita dyan ng mga wire sa internet, di lamang nahiwag iyan. O sabi nga natawan ng magkakanigong attention. Ito din ang mga kahaputan ko Besides dito sa poor performance nito mga internet provider natin, bakit wala man lang tayong nakikita na aksyon? Kung mayroon man Kung mayroon man aksyon, hindi namin maramdaman. Anong aksyon ng gobyerno dito para ito panagutin? Hanggang ngayon, nakatiwangwang yung mga wires nila. Kung hindi ka talaga maingat din mag-drive, kung nakamotor ka, mamaya matamaan ka doon, mga malilit na kable. Tama ka sa leeg, may sigurado ka. Kasi minsan, ang nangyari lang ngayon, nakaangat lang ng konti. Kung medyo nakagilid ka ng konti, nandun na mababa, ay Sakob ka sa liog. Anyway, happy watching kay Tugos Barangay Captain Rogelio Hibulan. Kap, Tabi, good morning sa imo, Tabi. At kay former Barangay Captain and now Barangay Kagawad Bert Balde Maranyo, marahin na aga Kap, asin paring Sauro. Good morning, Masay. Good morning, Tabi. Kagawad Bert Balde. Sabi, the next kapitan man daw ini. Girare kang pangpang. Sabi pa ni Papa Maki, nagdilipas po ang adlaw sin constructing sin bridge everyday may improvement, accomplishment. Pero di ba magduduwang taon na yan? Sabi niya sa Ay, alam naman natin yun. Sabi nga ng mga komento ng mga nababasa natin sa social media. May time frame yan. Kung kailan yan inumpisahan, meron yung kontrata na dapat sa ganito. Huwag ka na magtaka, Mr. Papa Maki Gomez pa. Bakit inabot yan ng 2 taon? Huwag ka na magtaka. Antayin na lang natin na matapos yan. Huwag ka na magtaka bakit hindi pa yan natatapos hanggang ngayon. Kasi alam mo na kung anong reasons. O yun. Ang dito, maski wara sin bagyo, pag brown out man. Signal ninda. Bagaman lang sinabi mo na pati prime water. Di talaga. Buti, eto prime water peace tayo. Kasi may tubig sa amin. Pero sa iba, wala din. Pero ito talagang dito, ito talaga yung medyo pag brown out lang. Wala na talaga. Kahit walang bagyo, brown out lang. Walang kuryente, walang supply sa Soreco. Wala man na signal. Mayad pa nga ni minsan, akala nyo, kinukuha ko na prime water. Mayad pa nga ni minsan ng prime water. Kasi sa area mayroon. Pero sa dito talaga, kung itong area mo, tower na yan, wala. Wala talaga yan. Hanggang ngayon nga, wala pang signal sa amin.
dun sa Pamarayan. Oo. May kuryente na yan ha, pero wala pang signal. Kami may signal pero warang internet. Hindi mo magamit ang Pero call. pero Prime Water ha, ang mga areas na sinusupply ng tubig ninyo, walang mga tubig. Anong binabayaran namin? Kaya nga, actually Kap, no, after the typhoon, ang priority talaga ninda, San Soreko to, according sa paghapota dyan, ang mga ospital, ang mga groceries, and ang mga may pumping station na kaipuan ang kuryente. Kaya nga ni, dyan sa Bako, nagmumurudan ang tao dyan, ininit na nga ni kaaganing supply ng kuryente, ang pumping station ninda. Diyos ko, dahil manggirari nakapag-supply ng tubig. Kaya, I don't know, mas kaya digdi sa sentro, pirang adlongon nakita mo ni Kapo, nagkaralyon, kaalog ko man. San Nagkatuka ko sa among kay may tubig dito. sus, ubos ang gasolina ko pato sa iyo. Day, yun nga ni, sabi nga ni, sabi ko sa sarap na post, nag-comment na ako, sabi ko, dapat ang Prime Water ipa-take over ng sa Soreko to. Tayo man lang pag wala kuryente, wala tubig. Alam mo may solusyon diyan. Aber? Hindi lang talaga ginagawa o hindi pa lang talaga magawa. Antayin ninyo na ako makapunta diyan. Ako ang gagawa niyan. Kaya nagangalas kita. Maski mag-burn out nga, may Walang nagtay. may May kuryente man, wala ngang signal eh, wala ngang tubig eh. May kuryente pero walang supply na tubig. Bakit? let's say kaya? ang NGCP nag-advise sa Soreko na may brownout kita sa Saturday 6 a.m. to 6 p.m. Pero dahil man nag-advise ng Soreko na magtipon ka mo kuryente. Wala. Dahil man nag-advise ang Prime Water na Wala pag rin. brownout, wala man kaming tubig. Kaya ang nangyayari, paturuan man na lang. Sabi ko nga sa'yo, kung wala kayong kuryente, pumunta kayo sa amin. Tubig. May tubig kami. Salamat naman dun sa operator ng pumping station sa amin kasi mayroong way para magkaroon ng tubig ang mga taga-Pamarayan. Huwag na kayo mainggit. Pero may tubig kami kahit konti lang. Pero ano ito, Kap? Ang tubig nindo halit sa Prime Water? Yeah. So alam mo naman, siyempre may generator din na ginagamit sila. So sana lahat naman meron. Pero sabi ko nga sa inyo, kung wala naman supply ang Prime Water, dito natin makikita na mahalaga pa rin talaga itong mga deep well natin, ito yung mga bumbahan natin. Mahalaga pa rin yan. So, tingnan nyo, ang tagal-tagal nang walang kuryente. Ang tagal-tagal nang walang supply ang tubig ng Prime Water. Pero kung wala tayong itong bumbahan ba na tinatawag, wala tayong pagkukunan na yan. Jetmatic. Wala tayong pagkukunan ng tubig. So, ibig sabihin, sa panahon ng mga ganito sana, dapat nakikita na natin yan na dapat i-required itong mga Prime Water, i-required itong mga internet provider na magkaroon sila ng mga generators. Kasama yun sa kwan nila eh. Kasama yun sa kontrata nila na dapat ganito. Ay, pustahan naman tayo. Hindi naman makakapag-operate yan sana na ganito kung hindi naman talaga yan. Kaso lang, hindi natin ma-implement yun. Bahala na kayo niya kung anong dahilan. Ba't hindi nyo ma-post yung mga provider natin. Pero nasa kontrata niya na dapat, pag walang kuryente, dapat magpa-andar sila ng generator. Oo. Ano pa? Andarin kung walang ang generator. Pinandar ko ng generator. Wala naman. Problema sa inyo. Sa dami ninyong, ang bilis ng project ninyo maglagay ng mga pumping station. Pero dapat sa project na yan, kumbaga sa program of works nindo, kaupo dyan na pirme ang generator. Pagsasabi na ba gani, maski mga department store, mga groceries, pero may generator. Kailangan pwede na kulungan mo dyan ang tao sa department mo na di makahangos kayo waraanin Yun nga, nagtataka rin ako, bakit hindi natin ma-push, ma-require na sa bago pa man sila binigyan ng mga permits, mayroon yan requirements. Pero bakit hindi natin ma-push ngayon na walang kuryente na dapat mayroon silang sariling mga generator? Oo, kaya inato pangapunan ni sa Sangguniang Panlungsod Council. Aber, hanapa daw nindoan joint venture agreement kung nakakag-iyan na kondisyon na pag wala kuryente, wala man tubig.
Kaya dyan nga sabi ko, inotro ko dyan sa bakon. May nag-complain. May kuryente na natabi kayo. Wara kuryente, wara man tubig. Ang sinimbag daw nindo, wara tabi kami ng generator. Diyos kong mahabagin. Kaya nga ni, kung di na nindo kaya, ipatik over na lang nindo yan sa ano. Ipatik over na lang nindo sa sorry ko an operation kayan. Anyway, sabi ni magayon na na message ni Papa Maki. Saludo tabi ako sa Prime Water. Uy. Kay dahil sa lakas ng loob ninda, tibay ng dibdib, di nagpapatinag maski anong kurahaw sintawo na wara tubig. Paano man dili sila magtibay ng dibdib, hindi naman Manhid sila na. nagigibo. Oo. O hindi naman sila napapanagot sa mga lapses nila. Yan. Nalimutan ko lang itong sarot na lugar bagakap na tinerminate ninda ang kontrata sa Prime Water. May balls yun. Oo, tinerminate ninda automatic. Ay, sabi nga natin, may balls yun. Oo. Ang sa atin Kasi wala nagawa. Oo. Nagawa nila. Ang sa atin wala. As in walang wala. Ang mayor naghatag ng ultimatum. After a week, guminaw ang serbisyo ng tubig. After a week, naging week. Hanggang ngayon, very weak. Biruin mo yan. Kaya tayo, ang ginawa natin, nagtayo talaga tayo ng sariling, pakonti-konti. Pero tulong naman to ng city government, galing kina mayor. Nagtayo tayo ng sarili natin na patubig sa barangay. Kasi, minsan talaga, hindi naman natin talaga maaasahan ng serbisyo ng Prime Water. So, ang ginawa natin, pag brownout out, may binili tayo na generator na kayang patakbuhin. Yung motor, yung ref mo, yung aircon mo. Bumili tayo ng medyo malaki na generator para halimbawa, pag talagang wala na supply na tubig, wala na makuhanan, paandarin natin yung sarili natin na ginawa natin na water system ng barangay, pwede doon kumuha ng tubig. So, ibig sabihin, pag matagal ang kuryente, matagal talaga walang supply ang Prime Water, meron tayong generator na pwede patakbuhin. Yung mga utilities na yan, pwede patakbuhin yan. So, magkakaroon tayo ng tubig. So, sa iba, like, for example, dito sa sentro, bihira na rito yung ganito yung bombahan. Bihira na, kaya nakadepende na lang talaga sila dito sa mga provider natin. So, pag wala talagang supply, wala talagang makukuha na tubig. So, yun ang medyo advantage at saka disadvantage. Pag ikaw nandun ka sa medyo malayo-layo sa syudad, marami ka pang pwedeng resources na pwedeng makuha. Pero pag nandito ka sa city, pag wala yung mga supply na yan, ng mga utilities na nandito sa atin, wala rin talaga tayo makapagkunan. Kung wala sanang mapagkunan na tubig dito sa city, dapat mayroon naman silang supply kuta, nagrarasyon ng tubig, kaya lang wala rin tayong makikita. So yun ang masalimuot na dapat sa amin doon sa Manila, sa disaster preparedness na tinatawag, hindi naman yan tinitingnan lang na isa. Pag nakasave ka ng buhay, hindi yun dahil sa nakasave ka ng buhay. Dapat lahat ng possible na ginagamit, primary na ginagamit ng mga residente natin, yun ang unahin natin para at least kung matagal-tagal man na walang kuryente, at least mayroon tayong alternatibo na pwede natin bigyan ng suporta o supply yung mga tao natin. Ito bago kita magpaaram tabi kap, haganong ko sa rin kasimbagan na hali sa imo. Yadi tabi, total may JVA yan, nakay di paimbestigan sinsangguni ang panlungsod. Pati ito na rumor na ang mga daragko na establishment may water booster, kaya nahihigop ang supply sin tubig napakadto sa mga balay-balay. Totoo ba tabi ni? Ako dili ko masimbag kon Iguan water booster. Now, kung sa mga nakakuha o nakakita o Iguan personal knowledge sa may booster ang mga facilities na kung pasain man nina, di picture natin. Para at least ipakita natin sa inda na allowed ba na may mga booster and mga facilities o mga establishment or personal o mga personal na gamit. Pwede ba yan maglagay sila? Pangalawa, doon naman sa sinasabi natin na GB, pagkakaalam ko, base sa basic na kahit na hindi naka-eskwela, hindi naman makakapasok ang private organization sa government organization kung walang mga kaukulang kontrata. So, basic.
Ang alam Meron ko- yan, joint venture. Ang tanong lang dyan, nasaan yung joint venture na yan? Kasi hanggang ngayon, hindi natin makita. Oo. Ano na ni 25 years na JBA yung joint venture agreement. I think ano lang ini joint JBA ini between Sorsogon City Water District and Prime Water. Sino ba nagpapatakbo ng Sorsogon Water District? Ano yan? Ang alam ko, dili man ni under the city government. Kaya nga, who is? Ina ba na Sorsogon Water District, private ba yan or government? Semi-government. Ang Oo, ano. hindi, dapat. Kung semi-government, mayroon pa rin say ang gobyerno dyan kasi hindi naman yan magiging semi-government o hindi naman yan magiging ganyan kung wala naman ang gobyerno. Tama. So, Ginamit mo ang Sorsogon City. Sinamit mo ang Sorsogon City. So, mayroon yung paninimbagan sa government sa Sorsogon. So, now, ang hapot ko lang nga ni Didi, nawat ko naman inikaputan sa sadiri ko, ay ng GB na kontrata o agreement kaya at least makita ta dito kung ano nakapaloob between sana na duwa na agency. Tapos ayat mo tabi ipapamakina Gomez pa na paimbestigan sanggo ng panlungsod. Diyos ko, perang ano na, perang City Council ng uminagi na batog sa nagkaigwa ng JVA. Dahil man ini nagkaigwa ng anuman na solusyon na pagpapaimbestiga dyan. Pirmi-pirmi na lang inatatakil. Pero halos pirmi-pirmi, sabi mo nga ni, malakas at matibay ang loob ng mga taga Prime Water kaya hindi sila natitinag kahit anong pambabatikos. Ay, Oh. nako. So, yun. Sana ito magkaroon na lang ng serbito na mga nangyayari sa atin na kadabis hatagang kanin uga okay na sa imo. Uga. Pero in fairness naman, ina na uga na iharatag ko ta sa aton. Lahi man ko tay na uga. Saro ko tay na natilang na karne. Kaso lang nakaabot sa aton uga na lang. Oo. Minsan pa ang uga nga ni na bisaang minsan uga na nga ni bisaang lang pero nakaabot sa aton dilis. Minsan pa nga ni ang dilis ang nakaabot sa aton ito na sa ragdayo na ihipon. Jesus, grabe na. So, nakita ko tabi ini Tapos sasabawan mo. Oh, nakita ko ini sa Bagyo. So, ito nakasagsagan sa Bagyo. Nakita ko ini after sa typhoon. Harain daw sinda. Kay san to na, san una, naharaniho na. Jesus, Ginoo, pag an ayuda, yarad to sinda. Click. Picture. Pero niyan, ay ito na mga nakita ko san una, na may daradara na plastic, may daradara na mga ayuda, wara ko kakita niyan maski sa di na barangay. Aw harain daw sinda. Na election pa man lang. Aw, ay. Next election. Ginoo. Sabi ko nga ni, kung dili man lang consistent aning gigibo ta, ayaw na ni pagbatugi. Kay hanapon ka mo san tawo, mala kay para haranap tabi ka mo. Aman nga May ng problema. nakita lamang sa iyo, wara ka mo nagpakita. Amo man nga ang problema sa tao, sige na haranap. Tapos pag abusan ma-election, kamo na nin haranap. Eh, Sana maging lessons learned na ini, no? Hindi sa akin, personal na nakita ko lang yon. Personal na nakita ko, kaya pinarating ko. Dati, ganito. Ngayon, wala. Oy, eto ang hindi ko nakikita sa kanila eh. Sana after typhoon, bisitahon nindo kung din ka mo naka-assign na distrito. Kaya nga ni Kap, ano masabi ta? Permin na lang yan. Basta ma-eleksyon, yada kami. May bagyo o wara. Alas 5 pa lang, libot ko ng pandesal. Alas 5 pa lang, yada na ako. Hanggang gabi, basta dinda may misis, may Boro Barayli, yada ako. Pero, after election, tama na. Na-election pa lang sa May. Para November pa lang niyan. Tapos na? Tapos na pala, no? Tapos na. Next year, kay barangay naman. Personal ko yun na witness eh. Doon sa mga oras ng ganito, wala ka talaga mapuntahan. So, kailangan talaga patibayan ng kada kabarangay yung disaster nila para kahit anong mangyari, hindi talaga tayo, sabi nga natin, patibayan yung mga disaster preparedness natin. Kasi sa oras ng kalamidad, wala tayong matatawagan, kundi tayo lang ng mga magkakabarangay. Kailangan talaga magtulungan ang kada barangay para at least sa oras ng sakuna, tayo mismo ang magtutulungan. Kasi pag hinanap mo talaga yung dati mo na nakikita, na usual na nakikita, wala ka talaga dyan matawagan. Wala ka talaga dyan makikita. So, ayun lang.
Dati pa. Saro lang na bagay, magpapreskon ang prime water para masimbag ang kahaputan sin mga tao. Dili man tiaw-tiaw ang paghanap buhay para makabayad sin maski sa minimum bill. Aram mo, Papa Maki, sabi ko nga ng perang taon ni never lamang sinda nakapadara maski press statement na sa aton sa mga media. Wala lamang kita nakikita ng mga post ninda. Ikumparar ko Sorsogon City Water District during the time nakapot iyan kang wala pang prime water. Halos semana bago magkaigwa ning water service interruption, igwa na sinda ning notice sa mga barangay na maapektuhan. Pero this time, sabi ko nga ni, ang NGCP, ang Suray ko to, a week before, igwa na advisory na mawaranin kuryente. Pero sinda, di lamang sinda nag-advise nin sa pagwara sa kuryente, mawara man ang tubig. Kaya, pasensyahan na lang. Okay? Sabi nga, sanayan na lang daw yan eh. Oo. Sanayan na lang ang kinasanayan. Okay, Kap. So, sa kunyan, inapot na takan oras. Sa Giraray, garong ka sa imong pangapunan naman Giraray sa satuyang mga pugi na mga city councilor. Ayun na po kay Mayor. Ini si Mayor, maski Domingo nagtatrabaho kahapon, nagpa-payout naman sa mga senior citizens. In fairness naman sa city government, nandiyan naman talaga sila sa pagtulong sa mga residente sa bilog na Sorsogon City. Saludo naman talaga tayo sa kanila. Yung iba lang talaga na mga kasama na yan, talagang imbis na tumulong din. Anyway, sa akin naman, sa lahat ng residente ng Barangay Pamarayan, antay-antayin nyo lang po ang ayuda din na galing sa barangay. Ang sinasabi natin, ito, ilinawin ko lang ha. Sa mga nagmumuto-muto na lain nakakuha tabi sin ayuda, kay ang sabi dito sa mga post, intiro man nga kita nagihan sin, intiro man talaga kita nagihan sin Bagyo. Wala nga ni pinili, Wala man nga ni pinili. Wala man nga ni. Pero ang sinasabi naman ng city, hindi naman kaya lahat tayo bigyan ng ayuda. Ang priority nila nung nakaraan lang na Typhoon Uwan ay kung sino yung nag-evacuate doon sa evacuation center natin. Yun lang ang binigyan. Yun lang. Hindi naman kaya na, biruin mo, ilang 64 barangays yan. Biruin mo, hindi naman kaya ng city government natin na bigyan lahat yan. So, ang ginawa natin, o ang ginagawa, kasi mayroon pang December, hindi natin alam kung baka mayroon pang typhoon. Hindi naman, ibig sabihin kung ang budget na yan, isahan lang nabigayan. Paano kung may bagyo pa sa susunod na araw? Sa susunod na linggo? Paano nang ibibigay mo doon sa susunod? Paano nang ibibigay mo doon sa mga pangangailangan? Wala na. Wala na. Itulog na lang ang gutom. So, ngayon, intindihin natin na lahat tayo dinaanan ng kalamidad. Pero hindi naman lahat yan mabibigyan. So, ang binigyan lang, sa pagkakaalam natin, yung mga residente na nagpunta sa evacuation center. Now, kung hindi kayo nagparehistro, hindi naman kayo pumunta na lang kayo doon. Basta lang kasi nalaman nyo na mayroong ayuda na hindi kayo nagpa-register o wala kayong hindi talaga kayo mabibigyan dyan. Kasi kung ang ginawa ninyo, pumunta lang, may 2 gate, dumang kayo doon sa kabilang gate, hindi namin nakita. Wala. So now, ang buong barangay Pamarayan o ang residente, ikaw man dinaanan o lahat naman tayo dinaanan, nakakuha ka man ng ayuda ng mga nakaraan dahil dito sa pagnanais ng Barangay Council Tabi, ng intero na barangay officials Tabi nindo, magkakaigwa tabi ka mo sin maski pira na kilo na bugas may ihatag ina sa indo. Taud-taud lang tabi kay ho. Damo-damo anin prepare naton para sa iyo. Hulat-hulaton lang kay maabot man nina. Lain ka na magparapos din sana all ngayon barangay na sa ini. Sa Pamarayan yan, pero maski kamo taga Cambulaga, taga Peña Francia, siyempre dili ka maka-intra. Ano mo na Pamarayan lang yan. Pamarayan lang yan. Meron naman mga budget bagaan mga barangay kada barangay. So siyempre, sure. Tabi-tabi man sa mga barangay council sa kada barangay na ayun na ka mapag-kickback. Yatag na nito sa mga kina kami nag-kickback. Igwa, kaya nga ito na kagawad na kilala ko dyan sa West District. Talaga nag-arason talinga sa isang kapitan kay niluwas pati na yung resibo sa binakalan ng bugas na parang ngayon 1.7 na, 1.8. Ano ngayon do? 2.5.
Ara mo may manera dyan. Sabi ko nga, ang orders natin, o ang sabi ko sa mga kasama ko, bumili kayo ng bigas doon sa sariling atin. Mhm. Ang lahat, may documents, dapat may dokumento din. Huwag ka na bumili din sa city, huwag ka na pumunta doon sa city. Kung mayroon man lang kalapit na barangay, kalapit na negosyante o negosyo dyan sa barangay natin, o kalapit na barangay na mayroon naman sufficient na documents, doon ka bumili. Makatulong ka pa doon sa pag-asenso din nung cooperative ba yan, associations ba yan, makatulong ka pa dyan kaysa naman pupunta ka sa mga commercial. Basta ang laging isaisip lang natin na dapat yung binilhan natin ay mayroong kaukulang dokumento. Para pag nag-liquidate, hindi tayo mahirapan. Ang nangyari minsan, meron naman dito sa area na to, ang ginagawa ng iba, pupunta pa sa iba. So, ang sa amin naman, ang ginawa namin is, sa panahon ng kalamidad, sino ba magtutulungan? Siyempre, di ba? Tayo. So ngayon, ang naisip natin dito, bumili na lang tayo doon sa may mga kompletong dokumento, doon sa may mga may BIR, may mayor's permit, etc. Para at least pag nag-liquidate ka rin, hindi ka rin mahirapan. Now, bumili kami doon sa kalapit lang namin. Kasi may sufficient naman sila na bigas eh. At saka, talagang totally may discount yun kasi di ka na maluwas. Hindi, wala ka na. Oh, yes, may transportation maliit. Ginamit na natin ang personal natin na kuwan. Hindi ka na pupunta galing sa sentro, dito sa sentro, mabakal ka pa ma-deliver ka pa. Tagpira niya ng pamasahe. May duda ka pa sa na hinalo na, niribag na. Sa mo naman, nagmulino kahapon. Actual na minulino. So, dapat, mayad ba na klase? So, di na makikita tayo to. O, niyan siguro, yung babatugan na. Okay. So, pahabol ni Eliser Navera, good morning tab isa Indo. Makaurok tabi an Iguapalanin Water Testing Lab ang Sorsogon Water District. Takno tapirmi maati an tuwig. Yan. Sir, san dati nakikita ko pa ang mga facilities na yan. O, halimbawa nga sa station na to, sa kada barangay to may ginagawa dati. Ngayon, sir, pagkakalam ko, batog sa to na panayan kwanta sa Prime Water, wara na inggigibo na testing ang mga taga-Prime o ang City, Sorsogon Water District. Wala na yung gigibo. Kay Panukay, nakikita nakita ko dito, na ang sampling na yung kukuha ninda dito sa mga station, na tawag sa to, ito na mga station nila, na pwedeng kuhanin sampling pag may sunog, etc. Fire hydrant. Yan. Wala na line na niyan, tabi isa rin kukuha ina. Kay nakita ko dito sa report ko, may itong question ko sa Inda, may itong pinadara ko sa city government, sa Sanggunian, ang Sorsogon Water District nagkakandak sin testing now niyan wala na. May itong sinabi ko sa Inda tabi. Medyo nagkukuruan ng pagsurmatong ko. Kung ang rating ko sa Kainda ay sus wala 1 to 5, wala lamang maski 0 wala. Negative talaga tabi. Pero nakayada pa sinda. Ambot daw tabi. Kahaputan kumalangin ni tabi. Wala na kasimba. Kasi may sinend si Sir Eliser Navera na picture na sa water testing maatiun talaga. Kaya dati talaga, to be honest, Kap, dili ako nagbabakalsalat ng mga sa water refilling. Direkta ang pamilya ko, ang mga batid ko nagdarag ko dyan sa pag-inom ng tubig hali sa gripo mismo na supply kang Sorsogon City Water District. Pero niyan ayaw na. Okay? So Kap, sa iyong pangapunan sa Giraray. Sa lahat ng mga residente, salamat sa kooperasyon nindo. Salamat sa pag-intindi nindo. Salamat sa kung ano man ang naitabang nindo sa Barangay Pamorayan, sa residente, sa intiro. Salamat tunon sa indo kay dili man kamo naging sutil during the time na nagkaigwasi na typhoon. Sana maging lessons ini sa aton na magburuligang kita gihapon sa mga paabuton na lain patapos tabi. May December pa. Di ta aram kung anong naabot sa aton, pero dapat nakita ta dito ang pagmakulog sa kada saro sa aton. So niyan, sa mga residente na nagpa-charge sa mga residente naton, kabarangay ta, salamat tunon sa indo. Sa mga nagdano, doon during the time ng typhoon na pinasakat mo ang mga kapitbahay mo, kamag-anak mo, residente sa aton, sa mga private houses, salamat sa indo. Tabi sa pag-akomodar sa inda kay nakulaon tabi na nabagay na nakadanon kita sa irog sa nanapagi. With that, salamat tunon sa mga taga-Pamorayan kay anong tawag sa nagmamakulog pa man kita gihapon sa mga kaurupod ta. Ayan, okay.
So mga tugang sa giraray sa na naman edisyon kan sa tuyong programa with Kap Adles Sanaban. Mabalik giraray kita sa Miyerkules asin padagos kita na matutukan mga kaganapan, mga pangyayari sa digdipo sa luwas asin daugan probinsya kan Sorsogon. Sa malian sa inyong programa kaibahan si Kap Adles Sanaban si Rosario Amistoso para sa programang Fight Sana.